Magandang araw mga kababayan ko. So naniniwala ba kayo na merong mga tao na divinely protected? Ito yung mga tao na kahit hilingin mo na mamatay na sila, na magkasakit na sila, na sana maaksidente sila, na sana makaranas sila ng mga pangit at hindi ka nais-nais na mga bagay sa mundo, binibless pa sila lalo at tumatalbog pabalik sa kung sino ang humiling ng mga bagay na yun. Mag-ingat kayo sa mga ganitong tao. Ganitong-ganito ang nangyayari ngayon sa ating presidente. Narinig ko na meron pala na isang DDS na humiling na sana'y mamatay na itong si President Bongbong Marcos, pero ano nangyari? Siya ang unang nalagutan ng hininga. Napapansin niyo rin ba na kahit anong gawin pagpapatumba sa ating Pangulo, walang nagwawagi. Bagkus, magagandang bagay pa ang nangyayari sa ating Pangulo. O ngayon, mas malakas pa nga ang pangangatawan niya ngayon. Pero ano mga pinagkakalat? May diverticulitis, may cancer, akala nila patay na, buhay pa pala. May nag-send sa akin sa Messenger ng isang screenshot ng hindi ko nababanggitin. Ayoko siyang bigyan ng masyado ng hype, no? Pero etong vlogger na to ay hinihiling niya na sana mamatay na daw si President Bongbong Marcos kasama ng kanyang mga followers dahil si President Bongbong Marcos daw ang dahilan ng kaguluhan sa Pilipinas. Teka lang, balikan mo kung saan ba nagsimula ang panggugulo, kung kanino ba nanggaling ang kaguluhan. Sa pagkakatanda ko, nangyari lahat ng ito nung magbanggit yung presidente nyo na meron daw isang presidenteng bangag. Tapos later on, binawi din niya, di ba? Binola-bola nila si PBBM, di ba, para maging running mate ni Inday Sara. Pero after nun, meron pala silang pinaplano talaga. No? So pagkaupo ni President Bongbong Marcos sa posisyon bilang Pangulo, hindi pa nag-iinit ang puwet niya, pinlanuhan na ng destabilization. Doon nagsimula ang kaguluhan, hindi po kay President Bongbong Marcos. At lahat ng kaguluhan na 'to, hindi po niya ninanais 'to lahat. Tahimik na nagtatrabaho ang mama. Tahimik siya na naninilbihan sa atin. Pero anong ginagawa niyo, sinisiraan niyo, binabalahura niyo kung ano-anong klaseng mga paninira ang nilalabas niyo tungkol sa kanya. Gumagamit pa kayo ng AI na hindi naman kapani-paniwala, na ungas na lang, bobo na lang, tanga na lang, mangmang na lang yung maniniwala na totoo yun, na siya talaga yun. Katulad na lang nung nilabas ni Harry Roque at saka ni Maharlika, yung cocaine video na singhot-singhot na video